ang lahat sa pagsisimula ng banal na misa. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen.
sa dakilang kalwalhatian. Panginoon naming Diyos sa linang langit, Ama makapangyarihan, Panginoong Jesucristo, buktong na anak ng Diyos, Kordero ng Ama. Ikaw na nag-aalis sa mga kasalanan sa tinunan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na nadulog sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, ikaw lamang ang banal, Panginoon Jesucristo, kasama ng Espiritu, sa walhati ng Amen. 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 Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kaming naghihirap sa mga lumang pasanin dahil sa pagkakasalang sa ami umalipin, ay palayain mo pakundangan sa bagong pagsilang na dulot ng iyong anak na aming hinihintay, sapagkat siya ang namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Nalalapit na ang araw, sabi ng Panginoon, na pasisibulin ko mula sa lahi ni David ang isang sangang matuwid, isang hari na buong karunungang maghahari. Paiiralin niya sa buong lupain ang batas at katarungan. Magiging matiwasay ang Huda sa panahon ng kanyang pamamahala, at ang Israel ay mapayapang mamumuhay. Ito ang pangalang itatawag sa kanya. Ang Panginoon ay matuwid. Sinasabi ng Panginoon, darating nga ang panahon na ang mga tao'y di na manunumpa ng ganito. Nariya't buhay ang Panginoong nagpalaya sa Israel mula sa Ehipto. Sa halip, sasabihin nila, saksi ko ang Panginoon na nagpalaya sa mga Israelita mula sa lupain sa hilaga at sa lahat ng lupaing pinagtapunan ko sa kanila. Babalik sila sa sariling lupa at doon muling mamumuhay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Turuan mo yaong haring humatol sa katuwiran. Sa taglay mong katarungan, O Diyos, siya'y bahaginan, upang siya'y maging tapat,
mamamahala sa iyong bayan, at pati sa may hirap, maging tapat siyang tunay. Mamubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Kanya namang ililigtas ang sinumang tumatawag, lalo yaong nalimot ng mga taong mahihirap. Sa ganitong mga tao, siya'y lubhang nahahabag, sa kanila tumutulong upang sila ay maligtas. Mamubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Ang poong Diyos ng Israel, purihin ng taong madla. Ang kahangahangang bagay, tanging siya ang may gawa. Ang dakilang ngalan niya ay purihin kailanman, at siya ay dakilain nitong buong sanlibutan. Amen. Amen. Mamubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, 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 alleluia. Namumuno ng Israel, nagbigay utos sa amin, halina't kami sagipin. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Ganito ang pagkapanganak kay Hesukristo. Si Maria na kanyang ina at si Jose na nakatakda ng pakasal, ngunit bago sila nakasal, si Maria ay natagpuang nagdadalang tao. Ito'y sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Isang taong matuwid itong si Jose na kanyang magiging asawa. Ngunit ayaw niyang mapahiya si Maria. Kaya ipinasya niyang hiwalayan ito ng lihim. Samantalang iniisip ni Jose ito, napakita sa kanya sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sabi nito sa kanya, Jose, anak ni David, huwag kang matakot na tuluyang pakasalan si Maria, sapagkat siya'y naglihi sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Manganganak siya ng isang lalaki, at ito'y pangangalanan mong Jesus, sapagkat siya ang magliligtas sa kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Nangyari ang lahat ng ito
upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta. Maglilihi ang isang dalaga at manganganak ng isang lalaki at tatawagin itong Emmanuel. Ang kahulugay, kasama natin ang Diyos. Nang magising si Jose, sinunod niya ang utos ng anghel ng Panginoon. Pinakasalan niya si Maria, ngunit hindi ginalaw ni Jose si Maria hanggang sa maipanganak nito ang isang sanggol na lalaki na pinangalanan niyang Jesus. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat. Magandang gabi po sa inyong lahat. Magandang gabi po. Pwede ho bang pakibati rin natin yung katabi natin ng magandang gabi din? Tayo po una ay magpasalamat sa Diyos sapagkat tinipon ho tayo ngayong gabing ito sa atin pong ikatlong gabi ng simbang gabi para sa paghahanda po natin sa Kapaskuhan. Kaya tayo po'y magpasalamat sa Diyos at muli tayong tinipon at hopefully matapos po natin ito hanggang sa 23. At hindi lamang po para mabigay at makamtan natin ang inaasahan natin sa mga panalangin natin, kung hindi tunay nating maramdaman ang kahalagahan at diwa ng Kapaskuhan, ang pagmamahal ng Diyos. Kaya po sa ating mga pagbasa ngayong ikatlong gabi, ay pinagnilayan po natin at makikita po natin kung ano ang mahalagang mensahe sa atin ng ating Panginoon. Alam niyo po, habang naghahanda po ako sa homiliyang ito at naghahanap ng kwento, nakita ko po sa internet ang isang isinulat ni J.P. Vaswani. Ayon sa kaniyang kwento, minsan daw, 2 lalaki ang nakaligtas sa isang barkong lumubog. Ang isang lalaki ay di naniniwala sa Diyos. Samantalang namanampalataya naman ang isa at malalim ang kanyang pananalig sa Diyos. Napadpad sila sa isang islang walang katao-tao. Kaya naman naisip nilang magtayo ng kubo na gawa sa sanga at dahon ng mga puno. Araw-araw silang nag-aabang sa tabing dagat para makahingi ng tulong sa mga dumadaang barko o bangka. Subalit, lagi silang bigo. Sabi ng mananampalataya, may mabuting ibubunga ang lahat ng nangyayari sa atin. Habang panay naman ng reklamo at pagmamaktol ng ateista. Kaya isang araw, pag-uwi nila mula sa pag-aabang, naabutan nilang nasusunog ang kanilang bahay. Inalo ng mananampalataya ang ateista at sinabing, "Huwag kang mag-alala. May ibubunga itong mabuti." Dito na lalong sumiklab ang sama ng loob ng ateista at sinabi niya, "Wala akong pakialam.
sa Diyos mo. Dahil batid ng mananampalataya na masama ang loob ng kasama niya, hinayaan niya lamang ito. At kinabukasan, nagising sila sa tawag ng maraming tao at iba't ibang boses. Dali-dali silang tumayo at nakita nila ang isang barko sa tabing dagat. Nang makita sila ng kapitan ng barko, sinabi sa kanila, "Kahapon nakita namin ang makapal na usok sa langit. Kaya naisip naming baka may taong nangangailangan ng aming tulong." Mga kapatid, siguro lagi rin kayong nanonood ng balita sa telebisyon. At ngayon, marami tayong nakikita at nababasa sa mga social media accounts. At sa mga nakikita at naririnig ninyo, siguro'y kayo sa akin ay sasang-ayon na iba na nga ang mundo natin ngayon. Kaya naman hindi maiwasang matakot tayo. Pero sa panahong ito ng Kapaskuhan, muling ipinapaalala sa atin na huwag matakot. Ito ang sentro ng Ebanghelyo natin ngayon. Natagpuan natin si Jose sa gitna ng isang pangyayaring hindi niya po inaasahan. Handang-handa na ang kasal nila ni Maria, pero laking gulat niya nang ibalita sa kanya ng anghel na buntis na si Maria. Nakadama siya ng takot dahil bawal sa kanilang kultura at relihiyon na mabuntis ang isang babaeng walang asawa. Marahil natakot si Jose dahil baka siya ang sisihin o dahil baka parusahan siya kung kukonsintihin niya si Maria o dahil baka may ibang mahal si Maria at nakasagabal siya. Sa gitna ng lahat ng ito, sinabi ng anghel kay Jose, "Huwag kang matakot." Ipinaliwanag ng anghel kay Jose kung bakit hindi siya dapat matakot. Sinabi nito na aayos din ang lahat. Na ang lahat ng nangyayari ay magbubunga ng mabuti. Nagbuntis si Maria kahit wala siyang asawa dahil kailangang isilang ang sanggol na siyang magliligtas sa sanlibutan. Dahil kailangang matupad ang propesiya, maglilihi ang isang dalaga at manganganak ng isang lalaki at tatawagin itong Emmanuel. Hindi nga tayo dapat matakot sapagkat magbubunga ng mabuti ang lahat ng nagaganap sa ating buhay, sa ating kapaligiran. Ang tanong, ano ang ating pinangahawakan sa paniniwalang ito? Emmanuel. Emmanuel. Aayos din ang lahat dahil kasama natin ang Diyos. Ito ang kahulugan ng Emmanuel. Kasama natin ang Diyos. At siguro, mas makikita natin ang kalahagahan ng kaisipang ito
kung isasalin natin ang pangalang Emmanuel bilang isa ang Diyos sa atin. Isa ang Diyos sa atin. Ayon sa pag-aaral ng isang estudyante sa Biblia, tila hindi raw sapat ang salitang kasama natin ang Diyos. Sa halip, inumangkahi niya ang salitang isa ang Diyos sa atin. Mas angkop daw ito dahil mas nakuha nito ang sinasabi ni Juan. Naging tao ang salita at siya'y nanirahan sa ating piling. Mga kapatid, maaaring tama ito dahil kung kasama lamang natin ang Diyos, maaari pa rin niya tayong iwan dahil hindi naman siya isa sa atin. Kapag nagkagipitan, maaari siyang basta na lamang mawala. Pero hindi ganoon ang Diyos. Isa siya sa atin. Kaya naman hindi niya tayo iiwan. At sa gitna ng mga kaguluhan at pasakit, isa siya sa atin, maliban sa kasalanan. At hindi man natin siya kasama sa kasalanan, isa naman siya sa atin sa pagtatagumpay natin laban sa kasalanan. Kaya mga kapatid, kung ngayon po'y may mga takot po kayo, may mga pangamba, mga pasakit na dala-dala, aayos din ang lahat. Mahirap man po itong paniwalaan. Magbubunga ang lahat ng mabuti sapagkat isa ang Diyos sa atin. Hindi lamang natin siya kasama, nasasa atin siya at anuman ang paghamong harapin natin, tiyak na magtatagumpay tayo. Di ba't wala ngang dapat ikatakot dahil may Emmanuel, isa ang Diyos sa atin. Magsitayo po ang lahat. Kaysa ni San Jose, ang taong may dakilang pananampalataya, sama-sama tayong manalangin bilang pamilya ng Diyos, sa tunay na Ama ng lahat. Sa bawat kahilingan ng ating itutugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tulad ni San Jose, ang Santo Papa, mga obispo, mga pari, at mga lalaking itinalaga ang sarili sa Panginoon, naway maging salamin ng pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ng kanilang makaamang pangangalaga. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga namumuno sa pamahalaan, nawa tulad ni San Jose, ay magkaroon ng matalas na pangunawa at pagpapasya sa plano ng Diyos na makikita sa mga pang-araw-araw na pangyayari sa buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin.
Ang mga ama, naway magpadama ng natatanging pagmamahal at pag-aalala sa kanilang pamilya sa pamamagitan ng kanilang pagsisikap at huwarang pamumuhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga nagdaranas ng mabibigat na pagsubok sa kanilang buhay, na pansarili at pampamilya, naway magkaroon ng pag-asa at pananampalatayang tulad ng kay San Jose. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa pamamagitan ni San Jose, ang mga nasa bingit ng kamatayan naway makatagpo ng ginhawa sa mga huling oras ng kanilang buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, tulungan mo kaming mabuklod bilang isang pamilya sa ilalim ng iyong pagkaama. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang pagdiriwang namin nitong paghahain sa iyo ay magpaging dapat nawang kami pangibabawan ng ngalan mo upang kaming maging marapat makasalo sa buhay na walang maliw
ng anak mong naging abang tao upang kami pagalingin, sapagkat siya ang namamagitan kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Taas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ang pagsusugo mo sa Kanya ay pinahayag ng lahat ng mga propeta. Ang pagsilang niya ay pinanabikan na mahal na birheng Kanyang inang tunay sa kapangyarihan ng Espiritong Banal. Ang pagdating niya ay nilahad ni San Juan Bautista sa kanyang pagbibinyag. Ngayong pinaghahandaan namin ang maligayang araw ng kanyang pagsilang. Kami nananabik at nanananging lubos na makaharap sa kanyang kadakilaan. Kaya kaysa ng mga anghel, nagsisiawit ng papuri sa iyo, na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin, maging katawan na dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, inawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Pagbunyiin natin ang misteryo ng pananampalataya.
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alalas sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng Malabirheng Maria na Ina ng Diyos, ng kanyang kabiyak ng pusong si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo. Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Dumulog tayo ngayon sa ating Ama sa pamamagitan ng panalangin itinuro sa atin ng ating Panginoon. Hinihiling namin kamediya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan na araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo.
Panginoon Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ngayon ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you all. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Mga kapatid, narito si Jesus, ang Emmanuel, ang isa sa Diyos na sa atin. Mapapalad tayong lahat na inaanayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Tawa na dugo ni Kristo, naway magatid sa atin sa buhay na walang hanggan. Katawan ni Kristo. Amen.
Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pinapakinabang mo kami sa dakilang pag-ibig mo na aming ipinagdiwang sa banal mong tahanang ito. Mapaghandaan nawa namin sa paraang marangal ang darating na dakilang kapistahan ng aming katubusan sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Pagpalain po kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos ng banal na misa, humayo tayo sa pag-ibig at kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Sa Diyos.